Dito sa Camp Sitio Tangal tayo maninirahan ng ilang araw. Dito natin iiwan ang ating camper van para mag-ikot-ikot sa iba't ibang sulok ng Zambales. Episode na hindi lang tungkol sa pagba-van life, pagka-camping at pag-travel. Andito tayo ngayon sa Zambales para maranasan natin kung paano ang pamumuhay dito. Panibagong episode at kwento ng totoong buhay. Magandang umagang lalaki ako sa inyong lahat. Nabutan na tayo ng ulan na. Kung bibiyahe tayo ngayon mga first timers na maulan, ginabi tayo. Mamaya ko explain sa inyo kung bakit tayo nagsisimula ng vlog natin ng gabi na. Bibiyahe lang muna kami. Nagutom si Boy P. Nagutom yan? Stop over, Frank's Burger. Meron ka ng luto? Ito ang pinakamabilis na Frank's na kinainan ko. Ang bilis ah. Ano, fast food? Very fast. Bawal sa yung soft drinks sa akin yan. Oo. Bawal sa'yo burger. Akin to. Oo. Nasa bahay na tayo mga first timers ng Bacolod. Ikwento ko muna sa inyo kung bakit tayo ginabi ng ganito. Dapat kanina pa tayo nakaalis ng maaga dun sa pinanggalingan natin na kasama natin si J. Bry Ong at saka si K. Camp PH. Ngayon, nagkaroon na ng problema si J. Bry, yung naka Ford Ranger. Nadiskarga din yung kanyang Ford Ranger. Kaya nagantay tayo ng rescue at inabot tayo ng gabi. Kaadala yung kaibigan natin kasi nga madedelay tayo. Pero sabi namin sa kanya, may dahilan kung bakit nangyayari yung mga delays na gano'n. Maaring pinaproteksyonan tayo, posibleng iniiwas tayo ni Lord sa kung anong pwedeng mangyari sa ating sadaan. Kaya kapag may mga pangyayaring gano'n na nagkakaroon ng jinxing biyahe, mag-relax lang kayo. Gawin nyo lang, huminga kayo ng malalim, mag-relax, pumunta sa Frank's Burger, bumili ng burger, merienda. Then ngayong gabi, mag-stop over tayo, babalik tayo ng Camp Sitio Tangal, magpapahinga tayo doon at doon ko gagawin lahat ng mga editing natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi pagdating natin ng Camp Sitio Tangal, doon tayo babahay ng ilang araw, mag-iikot tayo ng Palawig. Lalabas naman tayo ngayon, di ba? Yes. Gagawin nating home base ang Camp Sitio Tangal, pero mag-iikot-ikot tayo, mag-adventure tayo. Frank's Burger number 1, baka naman. Pwede ko, willing ako lagyan ng Frank's Burger na sticker tong minivan ha. Tama. Joke lang, pero totoo yun. And welcome back to another van life, travel and camping episode. Balik muna tayo dito sa Camp Sitio Tangal. Ay grabe naman yan. Kuya Benji, sabayin mo kaya kami kumain. Camp Sitio Tangal, Sir Neil, Sir Joe, Ma'am Jean, at sa lahat ng mga staff. Maraming salamat po sa ganitong klaseng treatment na binibigay nyo sa amin. Kami hiyang-hiya na sa totoo lang. Gusto namin magluto rin naman para hindi na kami maka ano ba sa inyo. Kaso, kayo kasi ayos nyo talaga eh. Okay, mga first timers, magandang tanghali dito sa Palawig, Zambales. Aga ako nagising. Ngayon lang ulit ako nag-vlog. Actually kanina, ang aga ako nagising para mag-edit na ako. Bumalik tayo ng Camp Sitio Tangal para magpahinga, mag-stop over dito. At dito ko gagawin lahat ng pag-i-edit ko. Kumbaga parang ito yung magiging home base natin sa pag-iikot-ikot pa rin natin ng Zambales. Pabalik-balik tayo dito, labas-pasok tayo ng Camp Sitio Tangal para gumawa tayo ng mga adventures. Puntahan yung kung ano-ano pa magagandang lugar dito sa Zambales. Pero since na tayo ay nasa Palawig, ay mag-iikot tayo ng Palawig. At yan yung mga dapat yung abangan sa mga susunod. Pahinga muna tayo sa biyahe dito. Siyempre, kapag nasa Zambales tayo, ay hindi po pwedeng hindi tayo dumaan ng Camp Sitio Tangal. So parang ito yung magiging base camp natin dito sa mga susunod na mga araw. Kasi meron kaming pinaplano na pupuntahan na bago sa atin. Hindi na bago sa lahat, pero sa amin, first time natin mapupuntahan at malalaman niya sa mga susunod na mga upload. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang lugar na ito ang tinatawag na Camp Sitio Tangal. Isang raw spot campsite dito sa Palawig, Zambales. Madalas ako dito. Para sa akin, hindi na ito campsite. Isa na tong tahanan ni Boy first time.
Gusto niyo bang malaman kung paano nagsimula ang magandang samahan namin dito sa Camp Sitio Tangal? Maikling kwento lang. Hirap na hirap kami dati maghanap ng matutuluyan sa Zambales. Nasa bayan tayo ng Palawig noon. Nag-post ako sa Facebook na baka merong isang place na pwedeng umampun sa amin. Nag-message sila sa amin. At yun ang naging pinto para mapuntahan natin ang paraisong lugar na ito. Simula nun, pabalik-balik na tayo dito. Hindi na dahil sa maganda ang lugar, kundi sa kabaitan ng mga tao dito na ang turing sa amin ay isa ng pamilya. Magandang umagang lalaki ako sa inyong lahat. Tama lang, hindi masyado. Naubusan na tayo ng bangko ng kuryente. Kailangan ko na mag-recharge sa sa pinaka main outlet ng maayos na source. Okay, good morning sa inyo mga first timers mula dito sa Camp Sitio Tangal. Ang ating tahanan dito sa Palawig, Zambales. Yan. Ba't kinunong ako magsalita? Parang si Chef. Parang si Unico. Parang si J4. Pag nasa Zambales tayo, hindi po pwedeng hindi tayo dumaan ng Camp Sitio Tangal kasi pamilya natin ng Camp Sitio Tangal. Dala lang merong mga outlets dito sa Camp Sitio Tangal na mga nakaabang para sa mga campers para mag-recharge ng mga batteries. Magkabit kayo ng mga ilaw nyo gamit ang standard na outlet ng kuryente. 68%. Bilis naman. Fast charging pala to. Wala pa yatang isang oras kong nilagayan dyan. Oh, 70. Napakabilis ba? Sige, bago natin pag-usapan yung buhay ng iba. Parang ilang pa lang mga campers ang mga parang tatatlo pa lang sa lahat ng mga campers na meron ngayon kasabay namin dito. At hindi pala natin first day ngayon. Parang pangatlong araw na natin dito ngayon sa Alitaptap Base Camp. Ang slow ko, ang aga pa kasi. Pangatlong araw na natin dito sa Camp Sitio Tangal. Akala nyo unang gising ko dito? Hindi mga first timers. 3 araw na tayo nagsistay dito sa Camp Sitio Tangal. Nagpahinga lang ako, nag-edit lang ako. At nga pala, meron akong natuklasan. 71%, 72. Ang bilis mag-charge. Ay, meron ako na-discover dito mga first timers na isang feature niya. Nagulat ako na nung nag-charge ako, pagising ko sa umaga, o mamaya't maya, every time na may charge ako na gadget, sabi ko bakit namamatay yung Bluetooth ko? Eh hindi naman ganoon yung mga power stations ko na Bluetooth dati. Sabi ko on ako ng on. Siguro mga 3 beses ngayon ako nagtataka kung bakit laging patay yung power station ko. May feature pala siya na once na full charge na yung isang gadget o yung battery, nag-auto shut off siya. Boom, panis. Oh, 74 na agad. Ano ba yan? Napakabilis mo. Alam niyo kung para saan to? Para sa mga nilaban namin. Para kahit na umulan, kasi nga laging umuulan dito, di ba? Naglalaro yung ulan, didilim, aaraw na matindi. Gumawa ko ng ganito para kahit na umulan, umaraw, all goods lang. Tuloy-tuloy yung pagtuyo ng mga gamit. Wait lang. Actually, pwede natin gawin para habang nagkakape tayo, nasa hammock tayo. Uno spot. Ayan o. Hindi naman ako masyadong mahilig magtali ng hammock para tulugan ba. Pero ewan ko. Gusto ko nung may hammock lang akong kasama tuwing babiyahe o magka-camping. Kasi parang anytime, parang kakailangan mo siya. Hindi mo siya palaging kailangan unless talaga yung
mahilig kang mag-camping na nakahamok, pwede. Pero sa isang tulad ko, hindi ako masyado mahamok. Pero lagi ko siyang dala-dala. 4 na hamok na meron ako. Basta ganitong kulay gustong gusto ko. Tactical green. O kaya nung meron, tali. Dalawa lang yan. Dalawa lang, tatlo. Mahaba daw to eh, like parang 7 feet to 10 feet yata, parang ganon. So ibig sabihin, hanggang yung mga 10 footer na tao, kasya dito. 5'9.5" ako eh, magpa 5'10". Ano natin? Itali ko nga muna. Adjust natin yan kapag kinabit na natin. Makapit eh, no? Oh, hindi ko pa yung nabubola. Hindi siya dumudulas, oh. Ganito lang ako magtali ng hamok. Tali ng ganyan. Ganito lang. Ganyan lang. Hindi na yung matatanggal. Para kung tapos ka na gamitin o gusto mo na ligpitin, ito, hihilahin mo lang ng ganyan. Tanggal na yan. Uno Spot. Thank you, bro. Sa mga interesado, bisitahin nyo lang yung page ni Uno Spot sa Facebook. And yun, supportahan na rin natin siya sa kanyang mga travel and camping sa kanyang YouTube channel. Uno Spot din. Kaya mamaya dito. Ito lang, may bulsa. May bulsa rin dito para sa mga wallet ninyo o phone ninyo. Tapos may zipper siya para kung gusto mong isara kapag natutulog ka. Antay-lamok-lamok ba? May isa pa palang bulsa sa loob. So isa sa labas, isa sa loob. Dito yung ilagay yung mga mahalaga yung gamit. Huwag dito sa labas. Pwede nyo isara. Ganyan. Hanggang dito lang. Natutulog ka. Diba? Pero kung healthy yung baga nyo, pwede yung ilagay na ito. Kakahinga pa rin pala sa loob. Pwede. Ito yung feeling kapag pinapakanak ka, no? Hello world! So, pwede nakakaanak ng tokwa o ulan. Bro, Uno, babasa yung hamak mo. Dito na lang tayo magbahay-bahayan. At mas maganda ang silong nito kaysa dun sa owning ng camper van natin. At habang umuulan, magkakape muna tayo. Si Prisha naman, masarap pa ang tulog. Maaga naman kasi talaga ako nagigising. Patay, wala nang bitain. Yari, wait. Ito ang backup kalan ko na bibili rin to sa Altitude Outdoor. Di gasolina. Meron pa. Pupunuin nyo lang muna ng hangin. Pasingawin nyo muna yung gasolina. Huwag kayong matakot. Maraming natatakot yan, baka daw sumabog. Ilang taon ko lang ginagamit, hindi naman sa masabog. Nasa pag-iingat pa rin naman. Tsaka ito yung mga ginagamit ng mga mountaineers. Ayan, sumingaw na, may gasolina nang lumabas. Off nyo ulit, tapos hindihan nyo. Diba? May tawag sa ganito eh. Yung old school na square, yung kulay green. Binubombahan din. Hindi ka kalimutan ang pangalan, baka may nakakaalala. Comment nyo lang dyan sa comment section, ha? Pasok ka dito. Halika dito. Kape tayo. Wala. Lumakas na naman yung ulan. Pero hindi rin siya tulad ng dati na parang parang malakas yung hangin, yung tribunada. Hindi naman na ganun. Maulan na lang talaga. Yung dati talaga, delubyo talaga eh. May dalawang campers doon. Isa naka 4 wheels. Mga motocampers na nandoon. Tapos dito sa likod natin, meron din. Ayun. Saan ba yun? Mga first timers din yan. Mamaya lalapitan natin, nahihiya lumapit eh. Pero kilala nila si Watod. Kilala nila tayo. Pasok mo muna sa loob at mababasa. Pa isa-isa lang. Huwag mong bubuhating dalawa. Mabigat. Okay naman, naisip ko naman next time maliit na upuan na lang dalhin natin. Bago-bago isip ni Boy, first time. Tagal kumulo. Pahangin kasi.
Pero aminin nyo, masarap mag-camping ng umuulan. Malamang mga first timers din yung nag-i-inquire dito sa sa Camp Sitio Tangal. Minsan weirdo yung mga first timers eh. May nag-inquire daw dito, tinatanong nila kung may tribunada pa daw. Kasi gusto daw nila ma-experience yung tribunada habang nag-camping. Pabugso-bugso, aaraw. Pero hindi naman yung sobrang tirik-tirik na araw. Tapos biglang didilim, uulan, pag ganun-ganun lang. Kaya masarap mag-camping, masarap magkape, masarap magluto-luto ng mga may sabaw-sabaw. Ganyan. Hindi naman halata nag-enjoy ako dito, no? Hey! Di ba? Masarap naman talaga yung ganito. Minsan masarap mag-isa. Pero siyempre, hindi na tayo pwede mag-isa eh. Kasama na natin lagi si Cruz. And yun nga, lagi naman kami nag-aasaran niyan. Kahit na lagi kaming asot pusa niyan sa biyahe, hindi niya na nakita. Lagi kami nagbabangayin yan. Eh siyempre, appreciated ko yan. Kasi nga, hindi ko lang naipapakita palagi yung ginagawa niya, yung effort ng pagsama niya sa akin sa pagka-camping, yung pagluluto niya, yung pag-aasikaso niya sa akin, yung pamamalengke niya, yung basta yung effort ng babae. Iba ang effort ng babae kaysa sa lalaki. So parang meron kang kasamang nanay na laging nagkaalala sa'yo, lagi kang sinasaway, lagi kang napapagalitan kasi nga pasaway naman talaga ako. Tsaka iba yung effort ng mga babae. Iba kapag nasa loob at nasa labas ng bahay, iba sila. Yung pagiging, yung character nila as babae na nasa bahay, eh nadadala nila yung sa camping, which is maganda. Kasi nga merong kaayusan. Kasi kung ako lang talaga, eh ba't ako magluluto-luto, di ba? Kasi pag ako lang mag-isa, ako bibili lang ako ng pagkain, babaunin ko lang yan, yung mga lulutuin ko, yung mga iniinit-init lang. Malimit siguro yung magluto ako ng may sabaw, mga nilaga, mga sinigang na mga ganyan. Bibihira ko lang siguro gawin yung ganyan. Basta babae, di ba sila, iba yung way of thinking nila pagdating sa pagkain. Sa pagluluto, as in literal na luto na parang nasa bahay. Ang kagandahan doon, nakakakain ka na maayos. Nakakain mo sa labas yung mga pagkain na kinakain nyo sa bahay. Tsaka merong naglalaban ng damit. Yan, mga naghuhugas ng pinggan, siya gumagawa talaga niyan. Naglalaban ng mga damit namin. At kung ano-ano pa. Kasi kung ako lang mag-isa, hindi ko lalaban yung gamit kamay yung mga damit ko. Idadaan ko yun sa laundry. Papalaundry ko yan. Gagawin kong magaan lahat-lahat ng mga galaw ko. As in, hindi ko papahirapan. I mean, hindi ako masyadong mag-e-effort ba? Mali yung hindi ko papahirapan. Hindi ako masyadong mag-e-effort sa mga bagay-bagay. Malagi ako magsisave ng energy para sa sarili ko. Ako pa. Wala, alam ko kung saan ko dinadampot. Ako pa ang ganun. Ako nga laging nakakakita ng bagay ng hinahanap mo kahit hindi ko naman nagagalaw. No, wala nga kasi ginagalaw mo, hindi mo sinusuli. Ikaw ang magalaw. Ikaw ang suksok ng suksok kung saan. Basta ang rules natin, kung saan mo kinuha, doon mo rules ka pa. Kahit sabihin niya saan niya nilagay, makakalimutan niya yun. Ako pa rin ang kukuha, ako pa rin maghanap. Sige na, ikaw na. I rest my case. Oh, syempre. Totoo naman ay. Ang galing ng aso, oh. Pinapauwi niya yung mga kambing. Baka pala. Magsiuwi na, magsisilong muna kayo. So yung mga kambing, tsaka yung mga baka, kailan magsilong kasi mahina yan sa lamig. Pinapauwi niya, umuwi ka na daw, umuwi ka na. Ang galing. Medyo tumigil na ang pag-ulan-ulan. Tapos mamaya pupunta tayo ng bayan para mamalengke at bumili ng mga kung ano-ano pang dagdag sa pagkain. Diyos ko, amoy pa lang, ang asim na. Manggang kalabaw kung tawagin. Tapos maghahanap ako ng maayos na signal mamaya sa bayan. Dito may internet naman mga first timers ha, pero hindi ganun kalakasan. Ang internet lang dito na area is itong mga kapunuan na yan. Hanggang dito. Basta gilid ng dagat, pero kapag kayo napunta doon, walang signal doon. Kaya kung mapunta kayo dito, make sure nyo na lang na yung pagpupwestohan ninyo tabing dagat, nasa shore mismo. Yan sa mga ilalim ng mga puno ng ano yan, anong puno yung mga tao dyan? Ay! Ano ba yan? Bang, sobrang dami oh. Ikaw na yung anak ng nagtitinda ng bagoong. Ang daming binigay sa'yo. Grabe no?
Lalaway kayo, no? Hindi ko pa natitikman. Pag nahinog, sobrang tamis. Sobrang tamis. Pag hinihinog, sobrang asim. Mm. Alam mo, mahirapan kang kumain kapag wala tang bagoong. Oo naman. Asin-asin na pala niya. Hindi ko rin kaya kapag asin lang. Exciting sa lahat eh. Yung matulog ka. Lamig ng panahon ngayon eh. Okay mga first timers, pang third night na natin dito sa Camp City Utangal. So far nag-enjoy kami dito. Nakakilos tayo ng maayos na parang wala tayo sa biyahe. Para tayo nasa bakasyon talaga. Pinagsasabay-sabay ko yung oras ng alam mo yun, yung oras para sa sarili, yung pag-vlog para meron kayong mapanood na gagawa ko ng balance dito. Lahat ng editings ko dito ko ginagawa. Yung pag-upload ba medyo naging struggle siya sa akin kasi nga mahina ang signal dito. Hirap na hirap ako kumuha ng signal ng smart. Ang Globe pala malakas dito sa area sa tabing dagat. So mabilis ako nakakapag-upload. So nabawasan ako ng konting isipin every time na nandito ako sa Alitaptap. Nandito Alitaptap. Namimiss ko ba yung Alitaptap Base Camp? Dito sa sa Camp City Utangal. Magpapahinga na tayo. At bukas meron daw yata tayong gagawing side trip dito sa sa Palawig. Pero hindi ko alam kung ano yung pupuntahan natin bukas. Pero excited ako na makalabas ng Camp City Utangal bukas. Kikisakay tayo sa kanila at iiwan natin ang ating camper van dito sa Camp City Utangal kasi nga hindi naman natin to pwedeng tiklupin dahil umuulan, basa ang roof tent natin at naka-set up hindi natin mapapaandar yung ating sasakyan. Ituloy na natin ang kwento bukas. Mag-aalas 10 pa lang ng gabi pero talagang yung weather basta pagkagat ng gabi dito lumalamig na. Parang hinihila ka na magpahinga ka na, matulog ka na. So 3 nights na ganun yung pakiramdam na talagang excited matulog. Ilang araw pa tayo dito bago tayo tuluyang bumiyahe ulit at pumunta sa mga lugar dito sa Zambales na hindi pa natin napupuntahan talaga. So good night muna sa inyo mga first timers. Kita-kits bukas pagkagising. Payapang kapaligiran, payapang puso at isipan. Panibagong umaga na naman mula dito sa Camp City Utangal. Isa to sa mga dahilan. Yung tunog na naririnig ko ngayon. Yung tunog ng kalikasan. Isa yan sa mga dahilan ko kung bakit minahal ko yung mundong ganito. Yung ako mismo yung pumipili ng mood ng klase ng pagising ko. Yung ako mismo ang pipili at magsiset ng araw ko. Kung saan ako gigising, kung saan ako babangon, kung ano yung dapat kong maramdaman sa umaga paggising, kung ano yung magiging aura ng pagkatao ko sa maghapon. Ito yun. Di ko lubos maisip na kung dadating yung panahon ba sa akin na magbabago ako ng gusto sa buhay, o baka ito na yun hanggang sa pagtanda ko. Nasa endgame na ako ng trip sa buhay. Ito na yung pahinga ko. Tuloy-tuloy pero
nagpapahinga. Magandang panahon eh. Meron daw paparating na bagyo, dalawa. Nag-aalala ako sa rooftop natin. Basang-basa na eh, nagbo-moist na eh. Kasi ilang araw na yung basa palagi. Bagamat masama ang panahon, lahat ng plano ngayong araw, itutuloy natin. Kasama si Sir Neil at Ma'am G ng Camp Sitio Tangal, pupunta naman tayo ngayon sa bayan ng Masinloc para mamalengke. Grabe ah! Narating na natin dati. Di ba lumagpas tayo? Sabi ko, layo na natin. Alright. Nasa bayan tayo ng Masinloc, mga first timers ngayon. No drone shots. Masama ang panahon. Ganito muna tayo. At sa mga susunod na araw, dito tayo babalik. Antayin lang natin mga kaibigan namin. Pumunta lang tayo dito. Bago tayo pumunta kung saan man yung gala natin ngayon, magbe-breakfast lang muna kami dito sa karinderya. May mahalagang lakad talaga ang management ng Camp Sitio Tangal ngayon. Pero isinabay lang tayo para makapasyal din tayo. Lugaw. Ako, magmamami ako. Tsaka kanin. Tsaka to. Dito lang tayo kumain sa isang karinderya na breakfast lang ang siniserve. Ay, ito pa po yung isang lugaw. Ibig sabihin, pagdating ng alas 12 ng tanghali, sarado na sila. Pagkatapos, dumiretso naman tayo sa pamilyang bahay ng Masinloc. Dito tayo makakabili ng mga fresh na mga isda. Ano to? Galunggong? Asin yung bagong huling isda. Napakalaking galunggong naman yan. Kung ikukumpara natin ang presyo ng mga isda dito sa ibang palengke, mas mura dito. Pakamura ng mga isda dito. Alam niyo kung bakit? Dito lang din yan hinuhuli sa tabing dagat. Ang tawag sa lugar na ito ay pondohan. Dito binabagsak ang mga bagong huling isda. Susan! Ay, hindi pala. Akala ko Susan yung isda. Si ate pala yun. Sabi ko, anong isda? Sabi ko, Susan. Puro Susan pala. Si ate pala yun. Pero anong tawag po sa isda po na to? Lipistikan? Ah! Lipistikan. Tinawag ang isda na to na lipistikan. Dahil nga may lipstick. Laki! Sampalin ganyan, no? Pag huli mo, sampalin ko ng ganyan. Tulog ko sa laot. Oo. Look! Boy P, dumekwat ng isda. Si Boy P, isang balenyo na persona na naggrata sa sarili niyang pinanganak ang lugar. Now you tell me. Now you tell. May pandesal na medyo sunog, mahal. Ay, pandesal na gusto mo na medyo nasusunog. My treat. Linis ng kailugan. Ngayon naman ay pupunta tayo sa isang ilog na medyo may kalayuan sa highway. Kung si Wato nila dito, wala na. Na kinakailangan malakas na sasakyan mo. At hanggat maaari, kailangan 4x4 kasi medyo challenging ang mapunta doon. Okay, side trip muna tayo. Meron kaming pinuntahan na ilog na katabi na halos ng kabundukan. From Masinloc, natatanaw mo yung mga kabundukan na to. Siguro mga, sabihin natin mga 20 plus kilometers bago narating ito. At mula dun sa highway, papunta dito sa lugar na to, napakahirap ng daan. Madulas, bato-bato. Kaya yung malaking sasakyan yung ginamit namin papunta dito. Sir Dila, anong tawag po sa lugar na to? Sa ilog na to? Lukap? Lukap River. Napakaganda. Napakalalim yan. Doon, malalim. Ito hindi masyado. Parang ano ng Cotto Mines. Di actually, yung mga kailugan sa Zambales, may mga napuntahan na rin kasi ako dati ng mga ilog-ilog ng mga tago. Hindi pa sikat ang Cotto Mines nun. Ay, ganyan din yung mga kailugan na napupuntahan namin. Naka-vlog yun. Mga kauna-unahan ko pa mga vlog na namamasyal-masyal pa tayo sa Zambales. Ganito rin. Ito ang ilog. Wow, ilog. Tara, libre tayo. Ang lamig. Hindi ko kaya to. Malamig talaga yan. Malamig sobra man. Malamig yan. I-press ng bundok yan eh. Patay na, lumakas na yung ulan. O, takbo na tayo. Ang lakas talaga, promise. Pagkatapos, balik ng Camp Sitio Tangal. Kape, tangaling tapat. Naalala ko yung unang punta natin dito, na dito rin tayo kumain. At merong isang gulay na first time ko matitikman. Anong tawag dyan, mahal, sa gulay na yun? Saberdukong. Lahat ng ulam ngayong tanghalian, fresh na fresh yan mula sa karagatan. Bakit
Tagal lang, hindi pa. Kuha pa tayo. Wala muna. Okay. Katestingin pala. Fresh juice. Buko juice. Nakalsiyan ka sa mukha. Ngayon, alam mo na kung anong pakaramdam. Wala nga. Sabaw lang. Sabaw. Ano naman? Pwede ko ubusin? Teka lang. Painom ako. Agalay. Grabe ka. Ako kukuha nung... Pwede bago. Ano yan bro? Wasabi. Ayaw mo? Aha. Ata bro, papagulong ko doon? Gulong. Ang galing. Sakto sakto sa ano. Ikaw naman kumuha. Lakas din ang trip no. Biglaan na lang yan. Ito. Pero sige lang. Ito si Boypi. Alam mo makakataga yung hawak niya eh. Hindi naman makakataga yan. Mahal na. Hindi yan makakaano. Ayun! Nalaglag na. Ay, butas agad. Ha? Bata pa? Tingin? Meron maliit. Meron konti. Konting-konti pa lang, oh. Bata pa? Ha? Bata pa. Oh. Bata pa? Oo. Yung masarap. Bata. Simula pa lang yan ng mga masasayang mga kaganapan dito sa Camp Sitio Tangal. Hindi lang. May pa kayong aabangan. Ito pala. Meron ako chika sa'yo, no? Meron akong bagong foundation. Ito!